Pero kung yan po ay aalisin ninyo sa gawain ito, ito lang po ang ipinapaalam ng banal na Espiritu, maluwag po. Maluwag po kasi yung pintuan sa labas. Purihin ang Diyos! Amen! Ang pintuan po, papasok. Sa karya ng Diyos ay makipot. Kaya nga po, nandiyan na, nakapasok na, pilit pang palalabasin. Naiintindihan niyo po ba? Nakapasok na yung mga anak niyo na taniman na ng salita ng Diyos, huwag niyo na pong pagagalitan. Amen! Purihin ang Diyos! Kakalitan niyo po yan kapag nakita niyo masama na naman ang ginagawa. Pero kung yan po ay pumupunta sa lingkod ng Diyos, huwag niyo naman pong pagalitan. Pakiusap po. Iusap po. Pero nasa inyo po ang pagpapasya. Yun lamang po ipinalam ng Diyos sa akin na karunungan. Saan niyo po gusto pumunta ang anak ninyo? Sa computeran? Sa barkada? Mamili po kayo! Saan niyo gusto pumunta ang anak niyo? Sa masamang barkada o sa likod ng Diyos? Good! Amen! Amen! Maging tapat po tayo dito. Ang gusto po kasi ng Diyos, tapatan. Kung meron po kayo sama ng loob, saka po, sabihin niyo po sa Diyos, masama ang loob ko. Sa likod mo. Kapag wala nang ginawa ang anak ko, dito sa loob ng bahay ko, kung dito na lang sa likod. Makinig po kayo, maglilingkod na po ang anak niyo, mawawala po talaga sa tabi niyo yan. Amen! Amen! Diyos! Eh, sige po, papangalanan ko yung mga magulang ha. Magulang ni Francis, magulang ni Bernard, at magulang ni Gilbert, magulang ni Kim. Wala dito yung daddy niya? O wala namang magulang si Brian, wala dito yung nanay niya. Di po ba? Yun lang, may mga magulang dito ang papangalanan ko. Magulang ni Junel. Wala na? So yun lang po mga kabataan na yun. Kayo na po ang magpapasya. Kapag po nawala sa gawain ng Diyos sa mga anak niyo, kayo na po ang problema ng lubos dyan. Purihin po ang Diyos. Amen! Nakita niyo po kung paano inalalayo ng lingkod ang mga anak ninyo. Tulong-tulong na po tayo. Sa inyo naman po yan. Anak talaga niyo yan. Hindi po mawawala yung apelyido niyan. Pero yung taguring anak ng Diyos, huwag niyo pong ipagkait yan sa mga anak niyo. Amen! Kaya ito po meron po kasi kaganapan na hindi na ihayag sa likod. Kaya ang mga kabataan yan ay medyo iniharap kanina sa altar para kausapin sila ng Diyos mismo. Amen! Pakinggan niyo po mga magulang na narito. Si Jerwin, pinagbabawalang umaten. Si Jennifer, pinagbabawalang umaten. Pero bakit pumupunta rito yung mga yan? Nagsisikap sila kahit ayaw ng magulang. Pagkat sila mismo, nabago din ang Diyos dito. Amen! Kaya kung hahanapin niyo po sa mga anak niyo yung presence nila, na hindi niyo na po sila naaasahan sa loob ng bahay niyo, huwag niyo pong gawing karibal ang Diyos! Amen! Kahit po hindi nakakagawa sa loob ng bahay ng mga anak niyo, yan po'y gumagawa at napakahalaga ng kanilang ginagawa para sa Diyos. Ang pagtulog po ng mga anak niyo sa Diyos ay kasama rin kayo. Pero kung dumaraan po sa pagsubok ang mga pamilya, huwag niyo po sisisihin ng Diyos o huwag niyo po titingnan yung ginagawa ninyong kabutihan. Kaya magpatuloy po kayo sa paggawa ng kabutihan. Bahala po ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen! Taas ang kamay na mahal ng Diyos. Dalawang kamay at parangalan ng Diyos. Amen! Hindi po kasi pwedeng magwatak-watak ang mga tinawag ng Diyos. Kasi kapag nagwatak-watak po yan, matutuwa po ang demonyo. Kapag nagkanya-kanya po ng takbo ang
Diyos, matutuwa ang demonyo. Kailangan po ay laging buo. Solid po ang lahat ng tinawag ng Diyos. Kagaya po ng ganito. Amen. Para po sa mga hindi pa totally surrender kay God. Totally, meaning meron kayong daladala sa sarili niyo kung ano ang mga dasal yan. Makinig po kayo. Ayaw po ng Diyos niyan. Sa akin po kasi, mataas ang pagkakatawag. Sasabihin ko na po sa inyo, wala akong pakialam kung masasaktan kayo. I don't care kung magalit kayo sa akin. As long as ihahayag ko ang pinapasabi ng Holy Spirit, kung sino ang may mga daladalang dasal na hindi dahil galing sa Diyos, tapon nyo na yan. Purihin ng Diyos. Amen. At kung hindi kayo sigurado sa mga Latin na yan, mahirap. Hindi kayo sigurado, makakapasok talaga kayo sa langit. Kapag umuusap kayo ng Latin, hindi nyo na naman naiintindihan. Yung English na, mahirap ang unawain. Yung Latin pa kaya. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya ka namin, Lord's Prayer. Yun na lang ang inyong usalin. Magtiwala kayong ganap sa Diyos. Ano man ang mangyari, Panginoon, bahala ka. Basta sa iyo ang punta ko. Yun ang mahalaga. Amen. Pero kung nakabaon ka na sa mga Latin na yan, magdesisyon ka. Ngayon, tinawag ka ng Diyos dito. Kung iwan mo yung Latin na yan at magkasakit ka, ano, ikakatakot mo, mamamatay ka sa Diyos ang punta mo. Lahat naman ng tao mamamatay, hindi ba? Amen. Galing diyan si Milencio. Anong inyo si Milencio? Tayo. Si Bradmel. Milencio na ang tawag ko. Galing yan dyan sa mga Latin-Latin niya yan. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ayaw ko makita ang pagmumukha mo. Ngayon, gwapong-gwapo na. Amen. Sinubukan siya. Sapagkat tumiwalag siya doon sa grupo ng mga may Latin. Tumiwalag, no? So, hindi naging madali. Lagi siya hira. Makit ang ulo, nawawala na ng hininga. Lumulundag lang, bumabalik yung hininga. Huli ng Diyos! Amen. Kaya huwag kayong matakot. Ang Diyos, ano? Ang may takot, hindi pa ganap ang pag-ibig. Amen. Amen. Kung ganap na ang pag-ibig ng Diyos, ano sa puso nyo, ano yung katatakot nyo, balilin lang kayo ng harapan. Purihin ng Diyos! Amen. Mamamatay ka! Nakataas ang kamay! Purihin ng Diyos! Sasabihin mo, kahit ang balat, tumagos na sa puso mo. Nakataas ang kamay mo, sa pagkatala mo, ang Diyos nandiyan, kasama mo! Amen. So malinaw na po ano, nagkakaintindihan, ako po'y nagtatapat. Hindi ko na po kailangan isa-isay ng mga magulang, ng mga kabataan na nabanggit ang pangalan. Hindi ko na po kailangan ako'y makiusap. Sapagkat hindi naman ganun ang usapan namin ng Diyos. Na ako'y makikiusap. Kundi ang sabi niya, kung mas lang ako magsasalita ako ang bahala. Kaya po kung kailangan kapag tatawagin ko mga anak niyo, may formal letter po ako, gagawin ko po yun para sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, hindi nyo po pinahintulutan ang mga anak ninyo na pumunta sa lingkod. Amen. Okay po ba? Hindi po ba yung ganon? Na may formal letter? Mahal kong mga magulang, itong mga kabataan na nasa baba, nabanggit ang mga pangalan na aking tinatawagan ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa kanila. Sapagkat kami may pagpupulong na gagawin o may mission kaming pupuntahan. Agree po ba kayo doon? Amen. Bakit po kailangan po natin gawing maayos? Sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Amen. Kailangan pa po ba may letter o sapat na yung bibig sa mga anak nyo na, Ma, Pa, pinapupunta kami ni Tita. Sapat na po ba yun? Amen. Okay po rin po ang Diyos. Kapag po ang mga anak ninyo ay nasa pangangalaga ng lingkod, wag po kayong mag-alala. Kung may mangyari sa lingkod at madamay ang anak ninyo, mag-alala kayo sapagkat ang anak ninyo ay gumawa para sa Diyos. Amen. Ang mensahe po kanina, paano po pala tayo makakapagbalik ng pasasalamat sa Diyos? Pagkat ang lahat po ng bagay binigay ng Diyos, napakahirap po talagang magbalik. Alam niyo po kung bakit? Wala naman po tayong ibibigay sa Diyos na galing mismo sa atin. Lahat na ibabalik natin sa Diyos ay galing sa Kanya yan. Amen. Wala tayong pwedeng
galing sa ating lakas, na hindi galing talaga yan sa Diyos. Kung tayo man ay magbalik ng time, galing din sa Diyos yung time na yan. Kung tayo man ay magbalik ng lakas, galing din sa Diyos ang lakas ng yan. Amen. So, niliwanag lamang po ng lingkod sapagkat napakalaki po ng obligasyon ng lingkod. At ang ipinagdurog po ng puso ng lingkod, ito nga ba lingkod na ito? Yun po bang yung mga kabataan ay mabalik pa sa dating pinagmula nila na madilim? Napakasakit po. Kasi pinaghirapan na ng Diyos tapos babalik pa sila doon sa maling buhay nila. Ang totoo po niya, ng Diyos ang naghihirap. Okay po ba? Ang Diyos po ang naghihirap sa atin Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung hindi pa po buo ang tiwala ninyo sa Diyos dito, sa gawain ito, kagaya po na nabanggit ni Brother Berting, manalangin po kayo sa tahanan ninyo na kayo po ay bigyan ng kaliwanagan ng Diyos, totoo ba o hindi ang gawain ito. Amen. Amen. So sa madaling salita po, may ugnayan ang inyong lingkod na nakatayo at ang lingkod na si Brother Berting sapagkat ang espiritu po ang dala niya, espiritu din po dala ng lingkod na nasa harapan niya. Amen. Maliwanag na po sa pamilya Toriana na totoo po ang gawain narito. Amen. Maliwanag po sa pagkakaalam ni Brother Billy. Alam po naman talaga niya, no? So nadagdagan pa po ni Brother Berting. Ano ba po problema ng pamilya Toriana? Wala. Na ang Diyos talaga ay buhay dito sa gawain ito. Amen. Ay, ng Diyos. Kaya sama-sama na po kayo, pero may ihayag po ang Diyos ano, bigay ko na po sa Panginoon. Sa mga hindi miyembro ng Toriana, taas ng kamay. Taas ng mataas. Marami na rin kayo, ano? Makinig kayo. Baba ang kamay. Darating ang mga linggo na pagtitipon, aalisin dito ang gawain. Sa pamilya Toriana na kayo ay naibabad na ng ilang panahon sa salita ng Diyos. Isang hamon sa inyo ito. Kayo ba ilalabas dito sa compound na ito kahit saan dalhin ang gawain ng Diyos? Amen. Bakit kailangan mangyari yan? Para malaman kung talagang kayo'y puro na para sa Diyos. Amen. Kapag narito kayo dahil ito ang bahay nyo, ito ang inyong lugar, ito ang compound nyo, ito ang pamilya nyo, ilalabas ng Diyos ang gawain dito para makita naman ang kaaway na talagang kayo ay sumusunod sa Diyos. Amen. Maraming panukala ang banal na Espiritu at inihahayag yan sa tao. Sapagkat mahal ng Diyos ang tao, hindi inilihim ng Diyos ang pag-ibig niya sa inyong lahat. Amen.